Si Vice President Sara Duterte, abay nadadawit din po ito dito sa investigasyon ng International Criminal Court. Again, hindi nila tinitingnan na credible source itong si Trillanes, pero kinakabahan sila sa mga binibitawan po ng mga impormasyon, binibitawan po mga detalye ni Trillanes. Di ba? Medyo ironic ito kasi hindi naman daw credible itong si Trillanes, pero nagbibigay ito ng takot sa kanila. Even si Bato, di ba? Kung papapansin niyo, tila kinabahan bahagya, di ba? Si Senator Bato de la Rosa para maglabas siya ng statement dito. Ngayon, ang sinasabi ni Trillanes, may mga revelasyon na naman siya dito, na si Inday VP Sara, Vice President Sara Duterte, naging kasali na raw po dito. Secondary respondent na po siya dito sa kaso na isinampa po sa International Criminal Court. So parang nagtataka dyan, anong kinalaman ni Inday Sara Duterte dyan? Diba? Ang alam natin, diba? Ang kinasuhan dyan ay si dating presidente Rodrigo Roa Duterte at definitely kasama dyan si Bato bilang PNP chief, no? Yan ang alam ng taong bayan sila lang, di ba? At may iba pa pong mga opisyales. Yan ang matunog na talagang sinampahan ng kaso diyan sa International Criminal Court. Pero itong pangalan ni Inday Sara Duterte, hindi ka coffee. Ngayon lang ito lumutang, no? Kasi nagtataka nga mga tao, bakit pati si Inday Sara inadamay? Paano daw po may testimonya na pinangalanan siya dahil alam niya na nangyayari itong tukhang nung siya ay naging mayor dyan ng Davao City. Alam niya na nangyayari yan, pero hinayaan. Yun ang lumalabas dito na naging dahilan kung bakit naging secondary respondent itong si Sara Duterte sa naging kaso dyan sa ICC. Basahin natin ang balita mula sa Inquirer. Testimony of a confessed hitman for the Davao Death Squad, ito DDS Kakofi, serve as the main basis for the inclusion of Vice President Sara Duterte as a secondary respondent in the crime against humanity case pending before the International Criminal Court, according po kay Senator Antonio Trillanes. So ang tanong ngayon, credible ba itong si Trillanes? Nahirap sagutin, pero feeling ko naman, dating senador ito, may mga connections din yan, nakakatanggap din po yan ng mga A1 intelligence reports. Pwede, di ba? Possible yan, Kakofi, pero hanggang wala pa yan, hindi pa siya credible. No? Pero pag nadya-dya na yan, pero mahirap din naman na basta-basta na lang i-disregard ito kasi mamaya mabulaga sila dyan. Siyempre, pinaghahandaan na rin nila yan. Speaking to the Inquirer over the phone, kahapon lang po yan, Martes, Trillanes said that Arturo Las Cañas, natatandaan niyo yan, si Mang Arturo Las Cañas, siya po yung retired na police officer dyan po sa Davao City at ini-implicate niya Kakofi. Dinadamay niya itong si Sara as having had a role in the extrajudicial killings. Nagkaroon daw po ito ng papel sa extrajudicial killings. Allegedly ito when she took over the mayoral duties in 2010 from her father Rodrigo Duterte and agreed to continue the tukhang approach. So yan ang pinupunto dito ni Las Cañas. Alam niya na nag-exist itong tukhang na to pero hinayaan niya pa na mangyari. Magpatuloy itong tukhang na ito, itong strategy na ito para wakasan ang illegal na droga. Dahilan po para madawit itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon lang ito umingay, di ba? Previous years, hindi lumalabas ang pangalan dito ni VP Sara. Ngayon lang ito, kaya nga nagulat din ng Kakofi ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Bakit nadadamay sila dito sa investigasyon na ito? Ma'am Tina, thank you. However, Sara, in a statement on Tuesday, said that not once during her term as Davao City Mayor and Vice Mayor was she linked to the DDS. Correct. Medyo nagigitla siya dito Kakofi, no? Kasi nung siya ay mayor pa, nung siya ay vice mayor pa, hindi naman talaga nalilink siya dito. Hindi naman nababanggit ang pangalan niya na may kaugnayan dito sa Davao Death Squad. But after I won as vice president, all of a sudden, there was a witness against me and now I am one of the accused in the ICC. She said in Filipino, I don't need a death squad for the things I am capable of doing. Kumbaga, kung hitman ng death squad, itong DDS, sabi niya, hindi na kailangan ng hitman or ng DDS dahil kaya niya naman gawin yan. Addressing queries for the first time on her inclusion in the list of respondents in the ICC case, Sara maintained that she would face any charges only before judges and courts in the Philippines, denouncing any foreign intervention in dealing with the cases surrounding the deaths recorded during her father's war on drug. Malinaw naman niya Kakofi na pinupunto dito ni Vice President Sara Duterte. Diba? Napag-usapan din natin yung kahapon. Buong tapang niyang sinabi, nahaharapin niya harapin niya ang anumang kaso Kakofi na isasampa sa kanya before a Filipino judge at sa Philippine court, no?
Kung sa ibang bansa yan, definitely dead mayan, di ba, Ka-Coffee? Hindi niya papansinin yan kung sa ibang bansa itong kaso na isinampas sa kanya dito sa Pilipinas. May punto nga rin naman siya dito kasi gumagana yung ating justice system, di ba? Functional yan. Again, insult nga naman yan sa judikatura o sa justice system natin kung babastusin lang sila ng ICC. Pero sabi niya, buong tapang niya naman, haharapin niya itong kung ano man, Ka-Coffee, na isasampa sa kanya sa kaso, basta dito po sa korte sa Pilipinas. Franchel, happy viewing po sa inyo. Palagay ko si VP Sara ay di pa kayang patakbuhin ang Pilipinas nating mahal, matampuhin pa. Agree ako dyan, hindi pa kaya, Ka-Coffee. Siguro in the coming years, possible, no? Pero as of this time, hindi pa. Medyo mabigat, Ka-Coffee. Medyo, pag presidente ka, medyo matibay ka rin. Kasi kahapon, yung naging announcement ni VP Sara, natatakbo siya sa 2025 senatorial elections, medyo pagpapakita ito ng sabi ng mga netizens, so weakness daw ito. Kasi parang ang kanilang theory, ang kanilang speculations dyan, baka na-stress na ito sa pagiging vice president, kaya nag-decision ito na tumakbo na sa 2025 elections. No? Yung options mo lang naman dyan, tatlo eh. Senador, o congresswoman, o kaya mayor. Pero mukhang mayor ang tatakbuhan niya kasi mas tahimik kung magiging magiging alkalde siya dyan ng Davao City. Pero nakasaad po yan sa ating saligang batas. Hindi ka pwedeng, ikaw ang vice-presidente, hahawak ka ng ibang posisyon sa gobyerno. Hindi po pwede yan. Unless nakasaad doon sa konstitusyon. No? Kaya concurrently, siya din po ang secretary ng Department of Education. Pwede yan. Pero pag mag-hold ka ng other office, like vice president ka na, and then at the same time, ikaw pa rin ang mayor, bawal po yan. So kinakailangan niya mag-resign muna bilang vice president at tumayan kung mananalo siya sa pagka-mayor ng Davao City. So kailangan niya pumili, di ba? Ano ang mas mabigat? Ang pagiging mayor o pagiging vice-presidente? Kaya nga medyo marami ang dyan, medyo ang nagugulat dyan kasi nandun ka na eh, second highest position ka na eh. E di tatakbo ka pa sa pagka mayor o kung congresswoman man o kaya pagka-senador, di ba? Parang illogical. Yan ang sinasabi ng mga netizens dyan. Myra Bermudo, PBBM is testing the waters too. Trillanes pulled the trigger and fired it. Hehehe, success. Sabi ni Myra Bermudo. O nga eh, parang nilalaro sila dito ni Trillanes eh. Ang problema, hindi rin nila pwede basta-basta i-disregard dito si Trillanes kasi dating senador din yan. Kaya natatakot din sila dito sa mga sinasabi ni Trillanes. Joel Di Jongoy Lacson, pa-shoutout po, Ka-Coffee mula dyan sa Antipolo. Happy viewing po sa inyo. Princess D, may confy kasi siya pag mayor siya. Eh, pag mayor ka, very powerful ka. Marami kang hawak, Ka-Coffee. No? Parang little Philippines yan eh. Yun na lang, yung syudad na hawakan mo. Marami kang control dyan. No? Very powerful ka dyan. Gardo Zap II, sinira ni Digong noon si Trillanes. Exactly. Eh, hindi talaga sila magkasundo. Best friends nga ito, ika nga. No? Andyan na, multo. ICC daw. Sabi ni Renato. No? Kung takot si VP Sara na kumandidato for president, mas nakakatakot kung si Tulfo R ang maging presidente, sabi ni Minerva Stork. LMA TV, hello sa inyo, Ka-Coffee. Magandang gabi po sa inyo. Rida Bogs, tapang ni Sara, di nga makapagsalita. Puro ASEC at USEC ang tagasagot. Anong klaseng abogada pa? Ikaw nagsabi niya, ha? Rida, no? RN2 Cents, happy viewing sa inyo. Mega love shoutout po sa inyo. At kay Amy Balmeo, mahinang klase pa si Sara. Pati sa mga interviews, malayo mga sagot, pero pa siya ay pro-China, no to Sara Duterte, sabi ni Amy Balmeo. Itatakbo daw po eh, pagdating po ng 2025. Sige, taong bayan na po ang humusga. Alright, sige. Yung mga Ka-Coffee natin nasa Facebook, nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo, Ka-Coffee. Baka di ka pa naka-follow. Pasuyo na lang, Ka-Coffee. Click lang po yung follow dyan sa taas at click lang po yung like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Ka-Coffee, nasa TikTok na rin po tayo. Ilan ang viewers natin sa TikTok? First time natin nag-live dito sa TikTok. Ayan, meron tayong 6,000 viewers dito sa TikTok. Hello po sa inyo sa 6,000 na nakikinig sa atin ngayon dyan sa YouTube, sa TikTok. Happy viewing po sa inyo. First time natin sa TikTok kaya medyo nangangapa pa tayo. Sabi ni No One, ano meron kay Romualdez at kay BBM? Close, pinsan, Ka-Coffee. Pero mukhang trusted ni PBBM si Romualdez. Feeling ko lang, ha? Ayan. Vicky Babe, happy viewing sa inyo dyan sa TikTok, ha? Kay Tina Di Perio, thank you ma'am. Happy viewing din po sa inyo. Kay Katie Ramirez Baklay, shoutout po sa inyo. At kay Gaffy, kay Marian Polly, happy viewing po sa inyo.
Yung mga ka-coffee natin na nakatutok sa atin, nakasubaybay sa atin, ako'y pansamantala po na magpapaalam sa inyo ka-coffee. Sabi ni Sir Jason Paraiso, congrats on your new platform. Actually, matagal na ito, sir. Meron na po tayong 20, medyo marami-rami na rin tayo sa TikTok. No? 24,000 na rin po yung followers natin. Pero we're trying to do live streams din dito sa TikTok. No? Kinakapa pa natin para ibang platform din. Marilu Bednarek, good afternoon, sir, ka-coffee. Marcos Loyalist mula dyan sa Germany. Andito din po ako sa TikTok. Yan, si Ma'am Tina's Cooking. Thank you, Ma'am Tina's Cooking. Yan, pasyal din po kayo dyan kay Ma'am Tina's Cooking, no? Di ba may issue sila ngayon, sabi ni No One? I don't think meron. No to Sarah and no to Aimee. Nakakainis na tong si Aimee. Minerva Stork, salamat ka, Coffee. At last, umabot din ako sa live mo. Thank you. Aloha kay Isidro Ramos, kay Ana. Hoy, Ate Ana Olimberio, happy viewing po sa inyo. Nasaan ka ngayon, Ma'am? Si Ma'am, biyahe din ito. Happy viewing po. Hopefully, magkita tayo dyan sa Leyte, sa nalalapit po na April. Happy viewing po sa inyo. Mel Warren, mega love shoutout po sa inyo mula kay RN2 Cents. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Ma'am Cesaria Peña, thank you for joining us this Wednesday evening. Thank you sa mga ka-coffee natin. Ingat po kayo, ha. Please follow tayo sa Facebook, sa TikTok. Subscribe na rin po kayo at follow at sa YouTube. Paalam po sa inyong lahat, ka-coffee. Bye-bye. And kung na ito, ka-coffee, thank you for watching.